Nang umibig si Juan Tamad. Kilalang kilala si Juan dahil sa kanyang katamaran. Problema siya ng ina dahil ubod siya ng tamad. Minsan ay pinabili siya ng alimango ng ina. Sa halip iuwi ang mga alimango, ay inutusan niyang maunang umuwi ang mga ito sa kanilang bahay. Mga kaibigan kong alimango, nandun ang bahay ko. Umuna na kayong umuwi sa bahay ha. Ang lahat ng bagay ay inaasa ni Juan sa ina. Lahat na lang ginagawa sa bahay ay hindi ginagawa ni Juan, kundi ang kanyang ina ang gumagawa sa lahat ng gawaing bahay. Anak Juan, kailan ka pa ba magbabago? Kailan ka ba matutong magtrabaho? Bakit ayaw mo magtrabaho? Tinuturuan naman kita. Bakit ang tamad-tamad mo? Hanggang kailan ang katamaran mo, Juan? Ang reklamo ng kanyang ina. Kahit anong ang sabihin ng ina, ay baliwala sa tamad na binata. Hindi rin niya ito tinutulungang magtrabaho sa bukid. Isang araw ay may dumating na magandang dalaga sa lugar ni Juan. Ludi ang pangalan niya. Wow, ang ganda pala ng lugar ng tiyahin ko dito. Fresh air, tapos marami palang kapitbahay dito. Ay, ang dami ngang bayabas dito. Mamaya, kukuha ako ng mga bayabas. Taga Maynila si Ludi. Nalaman ni Juan na titira ito sa kapitbahay nila. Umibig ang binata sa dalagang lungsod. Aba, sino ba yung dumating? Napakaganda naman. Napakaganda, parang taga lungsod ata yan ah. Naku, sana makapitbahay namin siya. Napakaganda talaga ng babaeng iyan. Magandang araw ho. Saan po ba ang bahay ni Tita Lourdes dito? Magkapitbahay po ba kayo? Oo, nandyan lang po. Kapitbahay po kami. Nandyan po sa katabi namin. Maglakad lang po kayo kaunti. Tapos, dyan na po yung bahay nila. Maraming salamat po. Sige po. Kahit sa lungsod lumaki, ay masipag si Ludi. Bago sumikat ang araw, ay nakapagwalis na ito ng bakuran ng kanyang tia Lourdes. Ang ganda talagang tumira dito sa bukid. Napakadali naman ang trabaho ko dito dahil sanay naman akong magtrabaho sa amin. Kaya mabuti na lang nandito ako, matutulungan ko din ang tia Lourdes ko. Napansin ng ina ang kakatuwang ikinilos ni Juan. Alam niya na umibig ang binata sa magandang dalaga. Aba anak, parang iba ang kinikilos natin ngayon ah. Parang may gusto ata kang makita. Aminin mo sa akin, may gusto ka kay Ludi ano? May gusto ka nga kay Ludi ah. Parang halatang halata talaga anak oh. Tama po kayo, Nay. Nay, may tanong lang po ako sa'yo. Nay, magustuhan kaya ako ni Ludi? Aba meron naman magkakagusto sa'yo anak. Pero ang problema lang, pag malaman nilang napakatamad mo, ay sigurado akong iiwanan ka lang din nila. Kaya kailangan mo nang simulan ngayon ang pagbabago sa iyong sarili. Maging masipag ka na, dahil umiibig ka na. Dapat marunong ka sa gawaing bahay o dito sa bukirin. Alam mo kasi pag magsasama na kayo, dapat marunong ka dahil ikaw yung padre di pamilya. Dapat alam mo na kung ano ang mga gawain. Hindi ka na lang palaging nakadepende at nakaano lang sa akin. Hindi naman pwede akong magsama sa inyong bahay. Kailangan mo nang magbukod ng iyong sarili. Kaya ngayon anak, ang payo ko sa'yo, dahil umiibig ka na, kailangan mo nang magtrabaho at baguhin ang iyong sarili. Itakwil mo na ang katamaran mo dahil wala yang mapapala, walang patutunguhan ang katamaran. Kapag nalaman ni Ludi ang ubod ng tamad mo,
ay hindi kanya papansinin. Ayaw kasi ng mga babae sa lalaking tamad. Kinabahan si Juan. Hindi pa man siya nakapagsimulang manlikaw kay Ludi, ay wala nang palang tsansa na maibigan siya nito. Ano ba to? Kinakabahan ako sa sinabi ni nanay. Hindi pa nga ako nakapanglikaw. Kinakabahan na ako. Tama naman yung sinabi ni nanay na napakatamad ko talaga. Paano ko babaguhin ang sarili ko? Paano kaya ko malaman ito ni Ludi? Hindi niya ako iibigin. Sisimulan ko na ngayon sa araw na ito. Sisimulan ko ng baguhin ang sarili ko para ibigin ako ng babae. At pagkabukas, gulat na gulat ang ina ni Juan nang magising. Wala kasi sa higaan si Juan. Unang pagkakataong nangyari ito. Nasa bakuran si Juan. Nagsisibak na ng panggatong. Ang bakuran ay malinis na mula sa lalaglag ng mga dahon mula sa mga puno. Magandang umaga ho, inay. Ako na po magsisibak dito sa kahoy. Tapos ko na pong nilinisan ang mga dahon dito sa bakuran. Wala na po kayong trabaho na gagawin, inday. Magpahinga muna kayo sa araw na ito. Ako lang muna ang magtatrabaho. Pagkakinabukasan, pumunta si Juan sa bukid. Tinulungan niya ang ina sa pag-aani ng tanim na palay. Masigla siya at pumipito pa habang gumagawa. Pagkatapos nilang mag-ani sa sakahan, si Juan ay umuwi sa bahay. Nakita siya ni Ludi at sila ay nag-usap. Napansin ni Ludi ang kasipagan ni Juan. Humanga ito sa binata. Alam mo, Ludi, dati akong tamad, pero nagbago ako dahil sa'yo. Alam mo kasi nung dumating ka, naibigan na kita. Kaya nagtanong ako kay nanay kung maiibigan ba ako ng babae. At ang sagot naman ni nanay, kung hindi daw ako magbabago sa aking katamaran, wala daw babaeng magkagusto sa akin. Kaya ayun, simula nang dumating ka, nagbago na ako sa aking sarili. Sana'y tanggapin mo ang aking panliligaw para sa iyo. Kasi matagal na kitang gusto, Ludi. Pagkatapos sinagot ni Ludi si Juan, lumabas sila at namita sila ng gulay sa bakuran. Natuwa ang ina ni Juan. Alam niyang tuloy-tuloy na ang pagbabago ng binata. Iyon ang malaking nagawa ng pag-ibig sa kanyang anak. Ano, Ludi? Sinagot mo na ba ang anak ko si Juan? Okay na ba? Pasaba sa'yo? Opo, nanay. Pasang-pasa na po si Juan. Talagang hindi na po siya tamad. Inamin niya po ang kanyang kasalanan noon at ang katamaran niya. Walang problema niyan, iha. Basta, Juan, yung sinabi ko sa'yo, tandaan mo yon, ha? Huwag mong aawayin si Ludi, ha? Dapat mahalin mo. At ngayon, marunong ka na magtrabaho. Pwede na kitang ibigay kay Ludi. Ang biro naman ng ina ni Juan. Salamat sa iyo, inay. Salamat sa pag-aalaga sa akin. At salamat sa pag-unawa kahit ako'y matamad. At salamat din na binigyan mo ako ng pag-asa, inay. At ngayon, umiibig na ako. Marunong na akong tumindig sa aking sariling paa. Maraming salamat sa payom niyo, inay, at sa pagpalaki sa akin. Kaya ito na, inay. Mamimitas na po kami ng gulay ni Ludi. Tayo na, Ludi. Paalam po, Nay. O sige na, paalam din sa inyong dalawa. Mag-ingat kayo at maaga din kayong umuwi, ha, sa bahay, ha. Sige na, mag-iingat kayo sa lakad nyo. Lumipas ang mga taon, si Juan at si Ludi ay ikinasal at nagkaroon sila ng 2 anak. Hanggang dito na lang ang ating story. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig ng ating story sa araw na ito. Maraming salamat po and ingat kayo and God bless everyone. See you next story. Bye!